Para makatulong sa mga minimum wage earner, may panukala sa Kamara na huwag muna silang singilin ng kontribusyon sa PhilHealth. Bukas naman daw ang PhilHealth sa panukalang ito. May unang balita si Rafi Tima. Trabahador sa isang maliit na kainan sina Nelly at Ronel. Dahil mga minimum wage earner, mahirap pagkasyahin ng kita sa kanilang gastusin. Kaya mga gastusing pangkalusugan, hindi nila masyadong prioridad. Si Nelly halimbawa, hindi raw nagpamiyembro sa PhilHealth dahil makakaltasan pa ang kanyang sweldo. Sobrang laki na po yun. Kasi saan pa kami ng 250? Para makatulong sa mga tulad nila, may panukala sa Kamara para pansamantala munang itigil ang paniningil ng PhilHealth contributions sa mga minimum wage earner. Sa ngayon kasi, 500 pesos ang contribution ng mga minimum wage workers sa PhilHealth na pinaghatian nila ng kanilang employer. Ang natirang pondo na binigay ng Kongreso sa PhilHealth noong 2022 ay sapat na para bayaran ang minimum wage worker contributions para sa buong 2024. Noong nakarang taon, hindi rin daw nagamit ng PhilHealth ang 39 billion pesos sa kanilang pondo na nakalaan sa premium services. Bagamat pansamantala, pag naaprobahan ng House Resolution 1595, maaari daw magamit ang panahong ito para pag-aralan kung kaya bang tuluyang tanggalin ang contribution ng minimum wage earners. Bukas naman daw ang PhilHealth sa panukala. Karamihan daw sa mga makikinabang dito ay mga nasa pribadong sektor kung saan malaking bilang ang minimum wage earners. Sila ay sa kasalukuyan bumibilang ng mga 18.1 million yan. Tinitingnan na po yan ng PhilHealth at para ma-quantify natin, gaya ng tanong po ninyo, how much really will be kumbaga yung mga contributions na hindi marirealize kung matutuloy po itong panukala na ito. Kung mangyayari raw ito, sabi ni Nelly at Ronel, maiengganyo ako, sir, kasi libre yun eh. Tsas, gustong-gusto ko rin magka-PhilHealth. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.